Ang babaeng hinamak nila, Heart. Sa isang maliit na baryo sa probinsya nakatira si Mia, isang simpleng dalaga na lamaking salat sa buhay ngunit may mabuting puso. Maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Namatay ang kanyang ama noong bata pa lamang siya kaya ang kanyang ina ang nagsumikap para mapalaki silang magkakapatid. Dahil doon, natuto si Mia na mangarap kahit mahirap ang buhay. Sa umaga, nagtitinda siya ng kakanin. Sa gabi naman, nagtatrabaho siya bilang server sa maliit na restaurant. Kahit pagod na pagod, hindi siya nagrereklamo. Balang araw giginhawa rin tayo, lagi niyang sinasabi sa kanyang ina. Hindi niya alam na malapit nang magbago ang buong buhay niya. Isang gabi habang nagtatrabaho siya sa restaurant, may dumating na lalaking sugatan at tila pagod na pagod. Miss, pwede bang makahingi ng tubig? Mahina nitong sabi. Agad naman siyang tumulong. Ang lalaking iyon ay si Ethan Monteverde. Simple lamang ang suot nito. Mukha lamang ordinaryong tao kaya hindi alam ni Mia na isa pala itong bilyonaryo at tagapagmana ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Nagpapanggap si Ethan bilang mahirap matapos siyang pagtaksilan ng dating kasintahan na minahal lamang siya dahil sa pera. Gusto niyang malaman kung may babaeng kayang magmahal sa kanya ng totoo. At si Mia ang babaeng iyon. Habang tumatagal, palagi nang bumabalik si Ethan sa restaurant. Minsan kakain. Minsan mag-uusap lang sila. Hanggang sa unti-unti silang naging malapit sa isa't isa. Natutuwa si Ethan dahil kay Mia lang siya nakaramdam ng totoong saya. Hindi ito plastic. Hindi ito materialistic. At higit sa lahat, mabuti ang puso nito. Samantalang si Mia naman, hindi niya namalayang nahuhulog na rin pala ang loob niya kay Ethan. Pero dahil mahirap lang siya, natatakot siyang umasa. Baka hindi kami bagay, bulong niya minsan sa sarili. Ngunit ipinakita ni Ethan na hindi mahalaga ang estado sa buhay. Dinala siya nito sa dagat. Sa simpleng karinderya. Sa mga lugar na tahimik kung saan pwede silang maging masaya nang walang iniisip. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mia ang mahalin ng totoo. Ngunit isang araw, biglang dumating ang ina ni Ethan sa restaurant. Lahat natigilan. Nakasuot ito ng mamahaling damit at halatang mayaman. Nilapitan nito si Mia at malamig na nagsalita. Ikaw ba ang babaeng pinagpapalit ng anak ko sa mga sosyal? Hindi nakasagot si Mia. Tingnan mo ang sarili mo. Mahirap ka lang. Anong maibibigay mo sa anak ko? Napahiya si Mia sa harap ng maraming tao. Masakit. Sobrang sakit. Pero mas lalo siyang nasaktan nang malaman niyang mayaman pala talaga si Ethan. Pakiramdam niya niloko siya nito. Kinagabihan, umiiyak siyang nakipaghiwalay. Hindi tayo pareho ng mundo, sabi niya habang nanginginig ang boses. Mia, pakinggan mo ako. Hindi Ethan, tama na. At tuluyan siyang lumayo. Lumipas ang mga buwan. Binalikan ni Mia ang dating simpleng buhay pero mas tahimik na siya ngayon. Samantalang si Ethan naman, tila nawalan ng kulay ang mundo. Hindi niya kayang kalimutan si Mia. Hindi dahil mahirap ito. Kundi dahil ito lang ang babaeng nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Isang araw, nalaman ni Ethan na may sakit ang ina ni Mia. Hindi sapat ang kinikita ni Mia para sa gastusin sa ospital. Kaya palihim niya itong tinulungan. Binayaran niya ang hospital bills. Gamot. Lahat. Pero ayaw niyang malaman iyon ni Mia. Hanggang sa isang gabi, nadatnan ni Mia si Ethan sa labas ng ospital. Bakit mo ginagawa ta? Umiiyak niyang tanong. Dahil mahal kita. Pero sinaktan mo ako. Oo. Mali ako na hindi ko sinabi agad ang totoo. Natakot ako na baka kapag nalaman mong mayaman ako, magbago ka. Tahimik na umiyak si Mia. At alam mo kung anong natutunan ko. Dagdag ni Ethan. Ano? Hindi pera ang nagpapatunay ng tunay na pagmamahal, kundi yung taong nananatili kahit wala kang maipakita. Napaluha si Mia. Dahil kahit kailan, hindi niya minahal si Ethan dahil sa pera. Mahal niya ito dahil sa kabutihan nito. Makalipas ang ilang buwan, muli silang nagkabalikan. Sa pagkakataong ito, wala nang sikreto. Wala nang takot. At wala nang taong kayang humadlang sa pagmamahalan nila.
Kahit tutol noon ang pamilya ni Ethan, kalaunan natanggap din nila si Mia matapos nilang makita kung gaano nito kamahal ang anak nila. At dumating ang araw ng kasal nila. Habang naglalakad si Mia papunta sa altar, hindi niya napigil ang maalala ang lahat ng sakit na dinaanan niya. Mula sa pagiging hinamak, hanggang sa maging babaeng ipinaglaban at minahal ng totoo. At sa harap ng maraming tao, mahigpit na hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay. Salamat dahil minahal mo ako bilang tao, hindi bilang bilyonaryo. Ngumiti si Mia habang umiiyak. At doon nagtapos ang kwento nilang puno ng sakit, luha, at pagsubok. Ngunit nauwi rin sa tunay at wagas na pagmamahalan. Aral ng kwento. Hindi nasusukat sa pera o estado sa buhay ang tunay na pagmamahal. Dahil ang taong totoong nagmamahal. Mamahalin ka kahit wala kang maipakita kundi ang tunay mong puso.